Isa ka ba sa naubusan ng incenso candle for cleansing natin? Pues, eto na. Andito na yung package natin, fresh from Negros Occidental. Buksan natin. Wait! Meron pa isa mga kabayan. Game. Eto na yung bago at mas pinagandang incenso candle for cleansing natin mga kabayan. Eto na siya. Compare natin doon sa dati. Tingnan nyo mga kabayan. No? Pakita ko na malapitan. Mas pinalaki mga kabayan pero same price pa din tayo. Kung papansin nyo mga kabayan, isang malaking box tas isang maliit, total of 300 pieces lang to. 24 hours or 1 day or 2 days, ubos na tong stocks natin. Maglalagay na ako kagad pagtapos ng video na to sa lahat na interesado. Mag-check out kayo kagad para hindi kayo magme-message na nauubusan kayo palagi. Mas maganda na to, mas malaki. Ulitin ko, incenso candle for cleansing. Hindi siya normal na kandila. Incenso to, pag sinindihan, hindi mausok, pero kine-cleanse ang tahanan. Delikado kasi yung incenso na mausok kapag merong, alam nyo yun, mahina yung baga. Pwede pang ma-asthma or pwede magkasakit. Dito, sisindihan mo lang, walang usok, may cleanse na yung tahanan. Check yun na lang mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pong. Walang eksaktong taon. Kalinog, Iloilo. Pong! Ay bilisan mo na't marami pa tayong gagawin sa bukid. Kunin mo na ang kalabaw at ako na ang magdadala ng mga araro. Wika ni Mang Fernando. Oo, ubusin ko lang po tong kape ko. Susunod po ko kagad. Bilisan mo na at baka tanghaliin tayo. Masyado nang mainit ang sikat ng araw. Kailangan nating matapos ang pag-aararo para bukas makapagtanim na tayo. Oho, ako na ho ang bahala. Naninirahan kasama ng kanyang lolo Fernando itong sipong. 6 na taong gulang nang ihabilin ng kanyang mga magulang sa matanda dahil kailangan nilang mangibang bansa para magtrabaho. Sa kasamaang palad, hindi na nakauwi ang mga ito ng buhay dahil sa isang malagim na sakuna. Kaya naman si Mang Fernando na ang tumayong ama kay Pong. Tinuruan nito ang binata ng lahat ng pamamaraan sa pagsasaka dahil ito ang kanilang ikinabubuhay. Bagaman mahirap, unti-unti namang nasanay ang binata hanggang sa naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Sinikap ni Mang Fernando na mapagtapos ng sekundarya si Pong at pinilit na mag-aral ng kolehiyo. Ngunit ayaw nitong magpatuloy dahil naaawa sa matanda. Minabuti na lang ni Pong na tulungan nito sa kanilang bukid. Mais at palay ang pangunahing pananim ng matanda. Sa tuwing sasapit naman ang matinding tag-araw, nagtatanim ito ng mga pakwan at iba pang pananim na hindi nangangailangan ng maraming tubig. At dahil matanda na si Mang Fernando, wala na itong kakayahang mag-araro. Kaya si Pong na ang nakatalaga sa pag-aararo na maygit 1.5 ektarya ng lupaing sinasaka. Katuwang nito ang kalabaw na ang pangalan ay Ligaw dahil napulot ito ni Mang Fernando sa ilog na tila iniwan ng kung sinog ng mamay-ari. Kakaiba ang kalabaw na ito dahil bukod sa napakalaki ng katawan, kasing itim ng gabi ang kulay ng balat. Tanging ang balahibo sa dulo ng buntot ang kulay puti, na tila ba nagmimistulang apoy sa tuwing iwinawasiwas ito ng kalabaw. Halos sabay lumaki si Pong at Ligaw. Sa katunayan, sa tuwing papasok sa paaralan ang noong bata pang si Pong, sumusunod sa kanya ang kalabaw. Kalaunan, ginamit ito ng binata sa pagsasaka. Ngunit lingid sa kalaman ni Pong na hindi pang karaniwang kalabaw si Ligaw. Isang hapon habang nagpapakain, napansin nito ang kakaibang kilos ni Ligaw. Nakatingala ito sa langit na tila may kung anong inaantay.
Hindi ginalaw ng kalabaw ang inilagay na damo ng binata. Nanatili itong nakatingala sa langit hanggang sa sumapit ang dilim. At dahil nagagawang pasunurin ni Ipong ang alaga, hindi niya ito itinatali sa gabi. Pagkatapos magapunan, narinig ng maglolo na tila may kung sinong naghahabulan sa labas ng tahanan. Laking gulat ni Pong nang dumungaw sa bintana. 2 kalabaw ang nakitang paikot-ikot sa isang puno. Isang kulay puti at isang kulay itim. Aba, tignan mo nga naman, may bumisita kay Ligaw. Ay Pong, puntahan mo nga. Tignan mo kung may tali sa ilong ang puting kalabaw. Kung meron, kunin mo ha at itali mo nang maibalik natin sa may-ari kinabukasan. Ayoko ho. Nakakatakot yung puti oh. Tignan niyo ho yung sungay niyan. Ang haba tapos ang tulis pa. Baka mamaya suwagin ako niyan eh. Ay nako, umiral na naman ang kaduwagan mo. Ang sabihin mo, natatakot ka lang sa dilim. Hindi naman po sa ganun, Lo. Tignan mo kasing mabuti yung kulay ng puti. Parang kakaiba yung itsura niyo oh. Hindi ko na sobrang makikita yan. Gawang malabo na ang mga mata ko. Hala, sige na. Tignan mong mabuti kung may tali yung kalabaw na puti. Mamaya mapagbintangan pa tayong nagnakaw ng kalabaw. Ay nakakaya naman. Lumabas ng bahay ang binata. Tinignan kung may tali sa ilong ang puting kalabaw. Ngunit nagtaka ang binata dahil kagaya ng alagang siligaw, hindi ito tinalian ng may-ari. Lo, wala rin hong tali yung puti eh. Kanino kaya to? Hayaan mo lang. Baka umuwi din yan mamayang madaling araw. Sige na, pumasok ka na. Patuloy na pinagmamasdan ng mga ito ang 2 kalabaw na tila ba nagsasayaw doon sa lugar. Paikot-ikot sa malaking puno ng bubog. Ilang minutong nakalipas, nagdatingan ang mga alitaptap. Namangha ng gusto ang binata dahil ito ang unang pagkakataong nasaksiyan niya ang ganitong uri ng tanawin. Halos wala ng kakauyan sa paligid dahil ginawa na itong taniman ng mais at tubo. Kaya bihira na ring magpakita ang mga alitaptap. Kakaiba talaga yung mga alitaptap, Lolo, no? May sarili silang mga sulo. Ilan lang sila sa mga hiwaga ng kalikasan, Pog, na hindi nauunawaan ng karamihan. Sayang lang, unti-unting nauubos ang kanilang tirahan dahil na rin sa gawa ng mga tao. Hindi naman kasi natin masisisi yung mga tao, Lolo. Patuloy yung pagdami natin. Nangangailangan tayo ng lugar na matitirahan. Kung sabagay, tama ka nga naman. O siya, hayaan mo na ang mga alitaptap na yan. Ang mabuti pa'y matulog ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Pag-uusap ng dalawa. Habang nakaiga, patuloy na pinakikiramdaman ni Pong ang kilos sa labas ng bahay. Unti-unti nang nawawala ang malakas na yabag hanggang sa tuluyan na itong manahimik. Hindi mawala sa isipan ni Pong ang tungkol sa puting kalabaw. Nagtataka ito kung sino ang nagmamay-ari at bakit hinayaan itong makalabas. Hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Kinabukasan, nagising ng maaga si Pong. Nagpakulo ng tubig para sa kape. Habang inaantay itong kumulo, nagpa siyang sumalok ng tubig na pangligo. Medyo malayo ang balon mula sa kanilang tahanan, kaya naman 2 malaking galon ang dala nito paibaba. Napadaan siya sa tinutulugan ng alagang siligaw. Nanlaki mga mata dahil naroon din ang puting kalabaw. Dali-dali itong bumalik upang gisingin si Mang Fernando. Lo! Lo! Yung puting kalabaw po nandyan pa rin.
Ano ka mo? Hindi umalis. Dali-daling bumangon ang matanda. Sinilip ito sa bintana. Nagulat si Mang Fernando nang makitang nakaiga sa tabi ng kanilang alaga ang puting kalabaw. Nakakapagtaka naman. Bakit kaya hindi umalis tong isang to? Ay sandali nga lang, titignan ko ng mabuti. Baka naman may mga palatandaan sa katawan na makakapagpatukoy kung kanino yung kalabaw na yan. Wika ni Mang Fernando. Nilapitan niya ang puting kalabaw upang tignan kung may makikitang palatandaan ng may-ari. Laking gulat ng matanda nang tignan ng malapitan ang katawan ng kalabaw. May mga simbolong nakasulat sa likuran nito na parang mga sinaunang titik. Ano lo? May mga palatandaan po ba ng may-ari? Hindi ako sigurado eh. Pero may mga simbolo sa likod ng kalabaw na parang sinaunang mga letra. Hindi ko mabasa eh. Para ding hindi sinadyang ilagay. Basta hindi ko maipaliwanag pero sigurado akong hindi gawa ng tao ang mga yon. Hindi gawa ng tao. E di, sinong may gawa nun? Hindi ko alam, Pong. Hay nako, kung patuloy tayong magtatanungan dito, walang mangyayari sa ating dalawa. Ang mabuti pa po, Lolo. Ako na lang po yung pupunta sa bukid para tapusin yung pag-aararo. Pumunta po kayo sa baryo. Magtanong po kayo sa mga tao. Pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos magagahan, kinuha na ni Pong ang alaga upang kabitan ng karosa. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil kung saan nagpupunta si Ligaw, sumusunod ang bago nitong kaibigan. Ayos ka, Ligaw ah. Ikaw ang pinupunta ng babae sa tahanan. Ang gwapo mo! Wika ng binata. Hinayaan ni Pong na sumama ang puting kalabaw papunta sa taniman. Habang nag-aararo ang binata, nakabuntot pa rin ito sa kanya. Pag-uwi ng bahay, nakabuntot pa rin ang puting kalabaw. Naroon na rin si Mang Fernando kasama ang isa pang matanda. Oh, nandito ka na pala. Nga pala ito si Mang Mauro. Yan yung kalabaw na sinasabi ko. Hindi ko alam kung sinong may-ari nito eh. Wika ni Mang Fernando. Nasaan ba ang sinasabi mong kalabaw? Wala naman ako nakikita. Laking pagtataka ni Mang Fernando dahil naroon ang puting kalabaw sa likuran ni Pong. Anong wala? Ayan oh, nakatayo sa likuran ni Pong. Mukhang lasing kaya Mang Mauro ah. Hindi pa ako lasing, Fernando ha. At alam ko kung anong nakikita ko. Maliban sa alaga niyong kalabaw, wala namang iba. Maging si Pong ay nagtataka dahil nakatayo lang sa likod nito ang puting kalabaw. Paano hindi niyo nakikita, Mang Mauro? Eto, nasa likod ko. Pasensya na, pero wala talaga ako nakikita. Ano ba yung nasa likod mo? Puting kalabaw nga po, Mang Mauro. Paano hindi mo nakikita? Ang laki-laki nito. Laking pagtataka nila. Naglakad ito papunta kay Pong. Laking gulat ng binata dahil biglang umatras ang puting kalabaw. Sinuwag nito ang matanda. Tumilapon, bumagsak sa mga dayami. Dali-dali itong tumayo at tumakbo palabas ng bakuran. Anong nangyari? Sino yung sumuwag sa akin? Sabi ko po sa inyo ayaw nyo kasing maniwala Mukhang alam ko na kung ano ang tinutukoy mo, Fernando. Ikaw, kung naririnig mo ko, huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Wika ni Mang Mauro. Unti-unting lumitaw ang nilalang. Nakatayo na ito sa tabi ni Pong.
Gaya ng inaasahan ko, isang bawa ang napadpad sa inyong bakuran. Maswerte ka, Fernando. Bibihirang tao ang pinipiling gabayan ng mga bawa, lalo pat kulay puti ang kulay nito. Sa mga hindi nakakalam, ang bawa ay isang uri ng engkantong hayop. Nagbabago ito ng anyo, depende sa pangailangan ng taong gagabayan. Sa ibang kultura, isa itong manok na may makulay na balahibo, kadalasan malaking kalabaw na may magandang kurba ng sungay. Bihira din ang puting bawa dahil itinuturing itong maharlikang engkanto. Balik tayo sa kwento. Dahan-dahang naglakad si Mang Mauro. Idinampi ang kamay nito sa ulo ng puting kalabaw. Biglang tumirik ang mga mata nito at nangisay. Matapos ay natumba. Mabuti na lamang nasa lunipong. Bakit, Manong? Ano pong nangyari sa inyo? May sinabi sa akin ang nilalang na yan. Nagpunta siya sa lugar na ito dahil matagal na nitong hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Yun ay walang iba kung hindi ang alaga niyong siligaw. Nagkatinginan ang maglolo. Napagtanto ng mga ito na hindi pangkaraniwang kalabaw ang alaga. Napulot ko lang siligaw sa tabing ilog. Wala namang nagmamay-ari at wala ring naghahanap. Kaya nagpasya kong iuwi na lang at sa kaalagaan. Hindi ko naman nakalain na engkantong kalabaw pa lang inaalagaan namin. Hindi lang basta engkanto, kung hindi mataas na uri at maliban pa doon. Kailangan niyong maganda dahil may mga tumutugis sa kanila. Mga nilalang na naglalayong ubusin ang kanilang angkan. Sana naman, maintindihan ko rin ang salita nila. Ano po bang sinasabi ng puting kalabaw, Manong? Maliban sa babala, wala na siyang sinabi. At kung gusto mong maunawaan ang kanilang sinasabi, kailangang pakinggan mo ang tinig nila gamit ng iyong puso. Wika ni Mang Mauro. Matapos ay nagpaalam na ito. Nangako si Mang Mauro na walang pagsasabihan tungkol sa nangyari. Kinagabihan, hindi mawala sa isip ng binata ang mga sinasabi ng matanda. Nakaiga na si Pong ng mga sandaling iyon, kaso nga lang hindi siya makatulog. Nagpa siya ang binatang lumabas ng silid upang uminom ng tubig. Pagdating nito sa kusina, napansin ng binata na tila balisa ang dalawang kalabaw. Walang tigil sa paglalakad ang mga ito paikot sa malaking puno. Lumabas ng tahanan ng binata upang tignan kung ano ang nangyayari sa dalawang kalabaw. Ligaw, anong nangyayari? Bakit parang may kinakatakutan kayo? Tanong ni Pong. Nilapitan nito ang alaga upang pakalmahin. Isang pambihirang kaganapan ang nasaksihan ng binata. Biglang nagliwanag ang sungay ng puting kalabaw. At sa gulat ni Pong, napatras ito at natumba. Huwag kang matakot, Pong. Idampi mo ang kamay mo sa ulo ni ina para marinig mo ang sasabihin niya. Napalingon si Pong sa alaga. Dali-dali itong tumayo. Ikaw? Ikaw yung nagsasalita, Ligaw? Tama ka. Ako ang naririnig mo. Matagal ko nang sinusubukang kausapin ka. Ngunit hindi mo ako naririnig. Pero paano kita nakakausap ngayon? Yun ay dahil nabuksan ang iyong kakayahan na marinig ako. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni ina. Ngayon sundin mo ang sinabi ko. Mahalagang malaman mo ang sasabihin ni ina.
Sinunod ng binata ang sinabi ni Ligaw. Idinampi nito ang kamay sa ulo ng puting kalabaw. Unti-unti ay naririnig ang tinig ng isang babae. Ngayong naririnig mo na ang boses ko. Makinig kang mabuti, binata. Nasa panganib ang buhay naming mag-ina. Kami na lang ang natitira sa aming angkan at kailangan ko ang tulong nyo. E paano yan? Pangkaraniwang tao lang kami. At kung mga engkanto ang kalaban natin, wala kaming magagawa. Pero sige, sabihin mo sa akin ano bang maitutulong ko? Meron kang magagawa. Kaming mga bawa, may kakayahang magbigay ng lakas sa mga taong karapat-dapat. At napatunayan ng aking anak na ikaw ang taong yun. Ngayon kung iyong mamarapatin, Pong, hayaan mong ipagkalob ko sa iyo ang sinasabing kakayahan ng aking ina. Teka, sandali lang ha. Baka kung anong mangyari sa akin ha. Walang magbabago sa pisikal mong anyo. Ngunit madaragdagan ng 10 beses ang lakas at bilis mo. Sa isang iglap, biglang idinikit ni Ligaw ang kanyang ulo sa katawan ng binata. Naramdaman nito ang kakaibang daloy ng enerhiya. Unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. Bumibigat ang pakiramdam ni Pong hanggang sa tuluyan nitong mapaluhod. Kalaunan ay natumba ito, nawalan ng malay. Nagising na lamang nang maramdaman ang pagdampi ng ilong ni Ligaw sa kanyang muka. Anak nang! Dito pala ako nakatulog. Nanaginip yata ako kagabi ah. Ano bang nangyari, Ligaw? Bakit ako nandito? Hindi panaginip ang nangyari kagabi. Totoo ang lahat ng yun. Nanlaki ang mga mata ni Ipong nang marinig ang boses ni Ligaw. Mahabaging lambanog. Ikaw ba'y nagsasalita, Ligaw? Teka, parang hindi naman ako nakainom ah. May katigasan din ang ulo mo. Sinabing hindi nga panaginip ang nangyari kagabi at totoong naririnig mo ang boses ko. Kung totoong nangyari ang lahat ng yon kagabi, anong ginawa mo? Ang huli kong natatandaan, idinikit mo yung sungay mo sa katawan ko eh. Tapos ayun na, hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Gaya ng sinabi ko sa iyo, binigyan kita ng kakaibang kakayahan. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede mong subukan. Tumayo si Pong. Itinulak ang natumbang puno sa tabi ng pinaglalagyan ni Ligaw. Laking gulat nito dahil walang kahirap-hirap na gumagalaw ang malaking puno papunta doon sa gilid. Napapangiti si Pong dahil hindi to makapaniwalang totoo ang sinabi ng alagang kalabaw. Kung totoo yung binigay mong lakas sa akin, totoo din ang sinabi ng nanay mo. Nasa panganib ang buhay nyo, di ba? Tama ang sinabi mo, Pong. Wala kaming nagawa kung hindi ang tumakas. Pag-uusap ng dalawa. Tila konektado ang isip ng mga ito. Dumaan sa isipan ni Pong ang alaala ng nangyari bago pa man mapulot ni Mang Fernando si Ligaw. Ang mga sumusunod na tagpo ay batay sa nakitang pangitain ni Pong. Bilisan mo anak, kailangan nating makalayo sa lugar na ito. Hindi ka dapat maabutan ng mga taong yun. Pero ina, hindi ko kayang tumakbo. Nangihina na po ang tuhod ko. Kailangan mong kayanin anak, kung hindi pareho tayong mamamatay. Walang laban ng iyong ama sa lakas ng mga taong yun at ngayong wala na siya, ikaw ang pag-asa ng ating angkan.
Tumatakbo palayo mula sa kanilang pamayanan ang dalawang bawa. Nang mga sandaling ito, ilang buwan pa lang ang nakakalipas nang isilang ni Ilang Siligaw. Hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng pangalan ng kanyang ina dahil na din sa panganib na kinakarap. Patuloy silang tumatakbo para takasan ang malupit na mga mangangaso. Ang pakay ng mga ito ay ang kanilang mga puso at dugo. Sa kasamaang palad, napadpad si Ilang at Ligaw sa isang matarik na bangin. Naabutan sila ng mga taong humahabol. Huwag na kayo tumakas pa dahil wala na kayong pupuntahan. Bakit hindi na lang kayo sumuko? Tutal, wala namang silbi ang mga buhay niyo. Wika ng lalaki. Medyo malayo pa ito, kaya nag-isip ng paraan si Ilang para mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Patawarin mo ko, anak, pero ito lang ang naisip kong paraan. Manatili kang buhay at balang araw, darating ako para hanapin ka, at sa pagkakataong yun, magsasama tayo muli sa mahabang panahon. Wika ni Ilang, sabay tulak kay Ligaw sa bangin. Habang nauhulog ang munting bawa, biglang bumukas ang isang lagusan. Tuluyan itong nakapasok sa ibang dimensyon. Bumagsak ito sa malalim na bahagi ng ilog. Mabilis na lumangoy papunta sa pangpang ang munting bawa. Nilingon ang lagusang pinagmulan. Unti-unti itong sumasara at ang huling nakita ni Ligaw, ang kanyang inang sinisilo ng mga mangangaso. Matapos ang pangitahing iyon, nagbalik si Pong sa ulirat. Ganun pala kalala yung nangyari sa inyo. Ngayon mas nauunawaan ko na. Pero bakit hindi kayo lumaban? Hindi ba may taglay kayong mga lakas? Ang lakas na yon ay baliwala kung hindi namin kasama ang nilalang o taong ginagabayan namin. Namatay si Ama dahil ng oras na sumalakay ang mga mangangaso. Wala na ang taong ginagabayan. Iniwan siya nito at piniling talikuran ang landas ng liwanag. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ng iyong ama, Ligaw. Pero yung taong humahabol sa inyo, alam mo ba kung sino siya? Oo, matagal niya nang tinutugis ang aming angkan. Kung hindi sa proteksyon ng dakilang haring sarangay, matagal nang naubos ang aming lahi. Kung ganun pala, anong nangyari? Nasaan na yung hari nyo? Kagaya ng sinapit ng aking ama. Iniwan din kami ng aming pinuno upang sumama sa mga kalaban. Si Raul, siya ang taong humahabol sa amin at siya din ang sinamahan ng aming pinuno, kaya naging napakalakas ng taong iyon. Pero sandali lang, Ligaw, ha. Ipaliwanag mo nga mabuti. Ano ba yung kapangyarihang taglay ng hari nyo? At saka bakit siya sumama? Ang mga saranghay ay nagtataglay ng hindi masukat na pisikal na lakas. At bukod pa dito, may kapangyarihan ang mga sungay nilang magbukas ng dimensyon mula sa mundong ito at pabalik. Malaki ang pangangatawan nila na halos 10 talampakan ng taas. Walang nakakapantay sa kanila sa labanan. Wala ni isa sa amin ang nanalo sa kanya. Nakakatakot namang makalaban ng hari nyo. Pero sigurado ko ba? Sariling desisyon niya yung nangyari. Baka naman... Ang totoo, hindi ako tiyak. Ngunit isang bagay lang ang alam kong mahalaga. Kailangan nating pagandaan si Raul. At ngayong nakapili na ako ng taong gagabayan, magagawa ko ng gamitin ang natatago kong kapangyarihan. Teka, anong ibig mong sabihin?
Kaya kong ipakita sa'yo ang totoo kong anyo, Pong. Kailangan mo lang banggitin ang pangalan ko. Ah, Ligaw. Yun yung pangalan mo, di ba? Ang tatay mo ang nagbigay sa akin ng pangalan na yan. Pero hindi yan ang totoo kong pangalan. Pakinggan mong mabuti ang puso mo. Maririnig mo ang totoo kong pangalan. Pumikit ang binata. Huminga ng malalim. Hindi nito namalayang unti-unti na niyang idinadantay ang kamay sa noo ni Ligaw. Ilang sandali pa, sumambit ito ng kataga. Alam ko na. Exor! Biglang sumambulat ang napakalakas na enerhiya, dahilan para mauga ang mga puno sa paligid. Nagliparan ang mga ibon, dahan-dahang idinilat ni Pong ang kanyang mga mata. Tumambad sa harapan ng binata ang isang matipunong lalaki, merong katawan ng tao at ulo ng kalabaw. May hawak itong malaking gintong espada. Magaling, Pong. Ang nakikita mo ngayon ay ang anyo ng isang sarangay. Dahil sa pag-iisa ng ating mga diwa, nagawa kong pataasin ang aking andas. Wika ni Ligaw, habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Sa mga hindi nakakalam, ang mga bawa ang totoong pinagmula ng mga sarangay. Maiintindihan nyo ang kasaysayan nila sa mga paparating pa nating ibang kwento. Matapos maipakita ang totoong anyo, muling nagbalik sa pagiging kalabaw si Ligaw. Sakto namang paglabas ni Mang Fernando, meron siyang dalang tasa ng kape. Bago ka tumuloy sa bukid, inumin mo muna ang mainit na kape. Ipinagbalot din kita ng nilagang kamote at bagoong isda para may baunin ka. Maraming salamat po, Lolo. Ubusin ko na lang po to. Alis na din po kami ni Ligaw. Matapos magkape, kagad lumakad si Pong at Ligaw. Nang mga sandaling iyon papunta sa bayan ang mga ito upang magdala ng mga naaning mais sa bagsakan. Hila-hila ni Ligaw ang karosa nang biglang harangin ng dalawang kalalakian. Napatras si Ligaw. Natanggal sa pagkakakabit ang gota kaya bumagsak ang karosa. Pasensya na, bata. Nagulat ko yata ang kalabaw mo. Halika, hayaan mong tulungan ka namin. Wika ng lalaki. Hindi naman nagsasalita si Pong. Hinayaan niya lang ayusin ng mga kalalakihan ang gota sa leeg ng alaga. Ngunit napansin itong nakatitig si Ligaw sa kanya. Ang lalaking ito, walang iba kung hindi si Raul. Siya ang taong tumutugi sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Pong. Bigla nitong itinulak ang isa sa mga lalaking nag-aayos ng gota. Ako na pong bahalang mag-ayos niyan. Salamat na lang po sa inyo. Kami ang dahilan kung bakit natanggal ang gota ng iyong kalabaw. Kaya hayaan mong kami ang mag-ayos. Ayos lang po. Maliit na bagay, Manong. Ako na pong bahala. Saka mas gamay ko po kasi ang tamang pagtali ng gota sa leg ng kalabaw ko. Ganun ba? Napakagandang tignan ng kalabaw mo. Mabilog ang katawan. Maganda ang kurba ng sungay. Paniguradong alagang-alaga ang kalabaw na ito. Oo, Manong. Katuwang po kasi namin yan sa paghahanap buhay. Kaya kailangan ding alagaan ng mabuti. O siya, kung yan ang gusto mo, pasensya na uli. Mauna na kami. Pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlong lalaki habang pinagmamasdan ng binata ang mga ito. Mukhang hindi naman masamang tao yung Raul na yun . Sigurado ka bang siya yung tumutugi sa inyo?
Sigurado akong siya ang tumutugis sa amin. Pero ang nakakapagtaka, tila may nagbago sa kanya. Baka naman nagkakamali ka. Hayaan mo na. Wala naman sigurong gagawing masama yung mga yan. Tama ka. Magpatuloy na tayo. Kailangan nating madala ang mga mais sa bayan bago tayo tanghalin. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa. Hanggang sa makarating sila sa bagsakan ng mga paninda. Habang nag-aantay ng bibili, muling nakita ni Pong ang tatlong kalalakian. Nakikipag-usap ang mga ito sa mga tao na tila may kung anong hinahanap. Laking gulat ng binata nang bigla siyang ituro ng taong kausap ng mga kalalakian. Naglakad papunta sa kanya ang pangkat. Napatayo si Pong. Hinarap ang mga ito. Nagkita tayo uli. May hinahanap akong tao. Itinuro ka sa akin ang taong yon. Ganun po ba? Sino po ang hinahanap nyo? Isang taong nagngangalang Mang Fernando. Lolo ko po si Mang Fernando. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Maaari mo ba kaming dalhin sa kanya? Importante lang at huwag kang mag-alala dahil wala kaming masamang tangka. Alam kong diskumpiyado ka dahil hindi mo kami kilala. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi masama ang pakay ko. Nauunawaan ko ho. Sige ho, sumama na lang po kayo sa akin. Inaantay ko lang yung bibili ng mga mais ko. Matapos mabili ang mga dalang mais ni Pong, nagpa siya itong umuwi. Habang naglalakad, nakikipag-usap si Ligaw sa binata sa pamamagitan ng isipan. Wala akong tiwala sa mga taong yan. Sigurado ka bang gusto mo silang isama sa tahanan? Hindi naman tayo sigurado eh. Ang tanging magagawa natin, maganda sa mga posibleng mangyari. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya pa ay nakarating na ang mga ito sa tahanan ng binata. Nakaupo sa atangan si Mang Fernando habang naghihimay ng mga gulay. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Teka, may mga bisita pala tayo. Ayali kayo, tuloy kayo. Wika ni Mang Fernando. Opo lolo, hinahanap ka nila sa bayan eh. Kilala mo ba sila? Tanong ni Pong. Parang pamilyar sa akin ang mukha ng isa sa kanila. Teka, bakit hindi mo sila patuloyin nang malaman natin kung anong pakay nila? Pinatuloy ni Pong ang mga panauhin. Pinaupo ito sa kanilang maliit na balkonahe. Maupo po kayo. Dadaling ko lang po yung kalabaw sa torel. Wika ni Pong. Ngunit hindi sumusunod si Ligaw. Sa halip ay naglakad ito palapit sa tahanan at doon naupo. Hindi ako aalis, Pong. Alam kong walang gagawing mabuti ang taong yan. Naiintindihan ko wala kang tiwala sa kanila. Pero kailangan nating malaman ang totoong pakay ng mga yan. Lalong-lalo na, hinahanap nila si Lolo Fernando. Pag-uusap ng dalawa. Muling ibinaling ng binata ang atensyon sa mga panauhin. Ano ho bang maitutulong ko sa inyo? May nakapagsabi sa amin na nakapulot ka ng isang batang kalabaw. Mga 10 taon na ang nakakaraan. Maaari ko bang malaman kung nasaan ang kalabaw na yon? Napatingin si Mang Fernando kay Pong, pati na rin kay Ligaw. Ayun ba? Matagal ko nang naibenta yung kalabaw na yun eh. Masyadong malamya, ang hirap pasunurin. Kaya nagpasya akong ipagbili na lang, kaysa masayang yung pagod ko kakatoro. Bakit nyo ba hinahanap? Kayo bang may-ari nun? Hindi naman ho. Importante lang kasing makita namin ang kalabaw na yon.
Pero kung naibenta nyo na, wala na po tayong magagawa. Pasensya na kayo ha. Mukhang nabigo kayo sa lakad nyo. Pero bago kayo umalis, bakit hindi muna kayo maghapunan? Mukhang magandang ideya nga ho yan. Sige po Manong, nakakapagod din kasi maglakad pabalik ng bayan nang walang laman ng sikmura. Pag-uusap ng mga ito. Patuloy na pinakikiramdaman ni Pong ang kilos ng mga kalalakian. Habang nag-uusap ang mga ito, hindi maiwasan ng binatang pansinin ang mga dalang gamit ng panauhin. Napansin ko po, may mga dala kayong baril. Mga ngaso po ba kayo? Oo, mga ngaso kami. At pang proteksyon lang ang mga baril na ito. Wika ni Raul. Ganun po ba? Ano naman po ang dahilan kung bakit hinahanap niyong napulot na kalabaw ni Lolo? Mahabang kwento at pwedeng hindi ka maniwala. Subukan niyo ako. Total, hindi pa naman nakakapagluto si Lolo O sige, kung talagang mapilit ka, ang kalabaw na yon ay hindi pangkaraniwan. Sinasabing anak siya ng engkantong kalabaw na tinatawag na bawa. Pagpapaliwanag ni Raul. Patuloy itong pinakikiramdaman ni Pong. Bawa. Narinig ko na nga po yun. Pero bakit nyo kailangan tugisin ng bawa? Ano po ba ang kailangan nyo sa kanila? Hinahanap namin ang natitira sa kanila dahil nakagawa ko ng malaking pagkakamali. Muntik maubos ang kanilang lahi dahil sa amin. Alam kong may nakaligtas na dalawa. Ang ina at ang sinasabi kong batang kalabaw. Wika ni Raul. Ngunit hindi naniniwala si Pong. Napahinto sa pagkwento ang panauhin dahil biglang tumayo si Ligaw. Huminga ng malakas sa kanyang ilong. Sandaling nawala sa atensyon si Raul. Ngunit kalaunan ay nagpatuloy na ito. Hinahanap namin sila para sana humingi ng kapatawaran. Ganun po ba? Paano kung makita nyo sila ngayon? Hindi nakapagsalita si Raul dahil may kung anong nararamdaman sa paligid. Tumayo ang Ginoo at naglabas ng sandata. Napatras si Pong, lalo na nang itutok ni Raul sa kanya ang baril. Tama ng pagkukunwari. Alam kong nandito ang kalabaw na yon. Ilabas niyo siya kung ayaw mong kumalat ang utak mo sa lupa. Wika ni Raul. Masyadong okupado ang isipan ni Pong, kaya hindi niya napansin si Mang Fernando na may dalang isang kaserolang mainit na sinabawang gulay. Ibinungus ito ng matanda sa mga kasama ni Raul. Biglang sinarado ang pintuan. Nilingon siya ng Ginoo. Akmang sisipain na ang pintuan. Bigla itong sinuwag ni Ligaw. Tama ang hinala ko, Pong. Wala nga silang gagawing maganda. Wika ni Ligaw. Nararamdaman ko rin yun, Ligaw. Kaya nga kinumpronta ko siya para lumabas ang totoong kulay. Wika ni Pong. Nakatayo na ito sa tabi ni Ligaw habang inaantay ang susunod na gagawin ni Raul. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nagkakamaling yan nga ang batang bawa na nakaligtas sa amin noon. Nasaan ang iyong ina, munting bawa? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ngayon kung gusto mo kong kalabanin, sumugod ka. Matapang ka na ngayon. Huwag mong ipagmalaki sa akin ang sungay mo dahil kahit saang anggulo tignan, wala kang panama sa alaga ko. Wika ni Raul. Biglang lumitaw sa likuran nito ang napakalaking nilalang na may hawak na pamalo. Naloko na, Ligaw. Yan ba yung sinasabi mong sarangay? Wika ni Pong. Bagya itong nakaramdam ng takot.
Hindi lang basta sarangay. Siya ang hari namin. Hindi ko alam na si Raul pala ang taong pinaglilingkuran niya. Wika ni Ligaw habang nakatingala sa nilalang. Ano? Mag-uusap na lang ba tayo dito? Wala ka bang gagawin, bawa? Wika ni Raul. Ligaw, anong gagawin natin? Kaya ba natin yan? Magtiwala ka lang sa lakas mo, Pong. Alam kong unang beses mo itong gagamitin. Huwag kang mag-alala. Nasa likod mo ko. Wika ni Ligaw. Laking gulat ni Raul dahil biglang sumugod si Pong sabay suntok. Bagyang napatras ang Ginoo dahil sa lakas ng pagtama ng kamao ng binata. Tignan mo nga naman. Punong-puno ka ng sorpresa. Yan ang gusto ko. Ang nagugulat sa mga pangyayari. Wika ni Raul habang pinapahiran ang dugo sa bibig nito. Napangiti naman si Pong dahil nakaramdam ito ng gaan ng kalooban nang matamaan ng suntok ang kalaban. Huwag kang mag-alala. Marami pa akong nakatago. At kung hindi ka aalis sa lugar namin, hindi ako magdadalawang isip na pakawala ng lahat ng yun sa'yo. Wika ni Pong. Ngunit biglang humarang ang sarangay. Iniampas nito ang kanyang pamalo, dahilan para yumanig ang paligid. Nawala ng balanse si Pong. Muling itinaas ng sarangay ang pamalo. Akmang ihahampas na sana nang biglang iharang ni Ligaw ang katawan sa binata. Ligaw, anong ginagawa mo? Mapapahamak ka! Hayaan mo lang ako. Alam ko ang gagawin, Pong. Tumayo ka at ako ang haharap sa hari namin. Dali-daling umalis si Pong. Tumayo sa sulok. Hinarap naman ni Ligaw ang sarangay. Lapastangan kang bawa. Mababang uri. Sino ka sa palagay mo para pigilan ako sa gagawin ko? Wika ng sarangay. Alam kong hindi mo ko kilala, Haring Sarangay. Pero ang aking ama ay isa sa mga tagapaglingkod mo. Kagaya mo, minsan niyang ipinaglaban ang lahing pinoprotektahan mo. Wala akong pakialam kung sino man ang tinutukoy mo. Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong durugin kita ng pino. Pasensya na, kamahalan, pero hindi kita hahayaang saktan ng taong yan. Pwes, mamatay kang kasama nila. Itinaas ng saranghay ang kanyang pamalo. Buong lakas na inampas kay Ligaw. Yumanig ang buong paligid. Natabunan ng alikabok ang paningin ni Pong, kaya hindi nito nakita ang mga sumunod na pangyayari. Yan lang ba ang ipinagmamalaki mo, binata? Pasensya na, pero hindi uubra sa akin ang ganyan. Wala na ang ipinagmamalaki mong bawa, kaya sabihin mo sa akin kung nasaan ang isa pa. Huwag kang papakasiguro. Oo, wala na ang bawa. Pero tignan mo kung sino ang dumating. Unti-unting humupa ang alikabok. Tumambad sa harapan ni Raul ang dalawang sarangay. Ang isa ay may hawak na espada. Ginamit nitong pansalag sa pamalo ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng Ginoo dahil hindi niya inakalang ganito ang mangyayari. Itinulak ni Ligaw ang haring sarangay at walang tigil na sumalakay. Talagang punong-puno ka ng sorpresa. Ngayon maganda ka dahil magsisimula na ang totoo nating laban. Sana lang tumagal ka. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan.
pag-uusap ng dalawa. Sabay tumakbo ang mga ito para salubungin ang isa't isa. Nagsalpukan ang kamao ng dalawang kalalakian at halos tabla ang kanilang lakas. Hindi makapaniwala si Raul dahil sa taglay na lakas ni Pong. Patuloy na sumugod ang Ginoo sa pag-aakalang manghihina bandang huli ang binata. Ngunit laking pagtataka nito dahil habang tumatagal, tila lalong lumalakas si Pong. Lingid sa kalaman nito na hindi lang siligaw ang pinagmumula ng lakas ng binata, kundi maging ang ina nitong si Ilang. Patuloy lang sa pagsasalpukan ang dalawa hanggang sa mapuruhan ni Pong si Raul. Anong problema? Suko ka na? Paanong nangyari to? Paanong hindi nauubos ang lakas mo? Kung natatandaan mo, hindi lang iisa ang nakaligtas na bawa. Dalawa sila, hindi ba? Biglang nagpakita ang puting kalabaw sa tabi ni Pong. Bagay na ikinagulat ni Raul. Napahinto sa pagsalakay ang Haring Sarangay. Napatitig ito kay Ilang. Ilang, anong ginagawa mo dito at paano kang nabuhay? Mahabang kwento, mahal na hari. Nagpapasalamat ako sa mga taong kumupkup sa aking anak. Kung hindi dahil sa kanila, tuluyan ang naubos ang lahing pinanggalingan mo. Gumising ka, Haring Sarangay. Hindi ito ang nakilala kong pinuno. Nasa na ang haring pinangangalagaan ng kanyang nasasakupan? Ibinaba ng Haring Sarangay ang kanyang sandata at umatras. Ang buong akala ko, nawala na ang lahat sa akin. Ngunit nandito ka. Pinaniwala mo ko sa isang kasinungalingang tao. Nilinlang mo ko para makipag-isa sa'yo. Wika ng Haring Sarangay habang nakatitig kay Raul. Meron siyang kung anong hinila. Nagpakita ang kadenang nakatali sa katawan ng hari. Wala ka nang magagawa. Kahit ano pang pagpupumiglas ang gawin mo, Sarangay. Susundin at susundin mo ang utos ko. Hindi mangyayari yun kung tuluyan ko itong puputulin. Wika niligaw. Sabay taga na mga kadena. Nanlaki ang mga mata ni Raul nang makita nitong nakawala ang kanyang bihag na nilalang. Naglakad papunta sa kanya ang Haring Sarangay. Walang pagdadalawang isip na hinampas ng dalang sandata na naging dahilan ng agarang kamatayan. Tama ka. Nabulagan nga ako sa maling paniniwala. Nagpadala ko sa panlilinlang ng taong ito. Ngayong alam ko na buhay ka. Mapapanatag na akong muli na may tatayo ang kahariang sinira ng taong ito. Wika ng Haring Sarangay. Sandali nga, ipaliwanag yung ang dalawa. Kung ano yung totoong kaugnayan nyo sa higanting kalabaw na yan. Wika ni Pong. Ang Haring Sarangay ang aking ama, Pong. Sa makatuwid, ang aking anak na pinangalanan mong ligaw ay isang mahalikang engkanto. Siya ang susunod na hari ng mga bawa. Dahan-dahang lumingon si Pong kay ligaw. Hindi to makapaniwala na ang kalabaw na inalagaan sa loob ng 10 taon ay ang susunod na hari ng mga engkanto. Hindi ko alam kung anong pakay niyong mag-ina. Bakit hindi niyo sinabi nung una pa lang? Patawad, Pong. Dahil sa nangyari, nawala ang tiwala namin sa mga tao. Kaya hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Ngunit ngayong napatunayan mo ang iyong sarili, nararapat lang na marinig mo ang lahat ng ito. Kung hindi pa humantong sa gulo, hindi pa kayo magsasalita.
Pero ayos lang, naiintindihan ko naman kayo eh. Mabuti na lang nagising sa katotohanan tong tatay mo. Kung hindi, siguradong lasog-lasog na yung katawan ko. Hindi pa tapos ang laban. Kaya wag ka munang magdiwang binata. Meron pa siyang ibang kasama. At sa oras na ito ay paparating na sila. Kaya hanggat maaari magsipaganda na kayo. Ligaw. Kakaibang pangalan. Pero magandang pakinggan. Pasensya ka na kung kinakailangan kitang hagupitin ng hagupitin. Hindi akong may hawak ng katawan ko. Hindi ko kontrolado ang galaw. Wala kang dapat ipaliwanag, kamahalan. Kahit durugin mo pa ako ng pino, kung para sa karangalan mo, buong puso akong tatalima. Kung ganon, maganda ka. Nandito na sila. Naglabasan sa paligid ang mga itim na nilalang. Gumagapang ang mga ito sa lupa. At ang ilan naman mula sa himpapawid. Nakakatakot naman yung mukha ng mga yan. Huwag kang matakot, Pong. Hindi sila kasing lakas ng mga sarangay. Mali pala, hindi naman ako natatakot eh. Nakakasulasok yung pagbumuka ng mga kalaban natin. Parang ayokong hawakan o madikitan eh. Kadiri. Wika ni Pong. Ang wangis ng mga nilalang may hahalin tulad sa mga hayop na may 4 na paa. Kulay itim ang balat na gumagalaw ng kusa. Hinambalos ng haring sarangay ang ilan sa kanila. Ganon din ang ginawa ni Ligaw. Nagliparan ang mga ito palayo. Nang mapagtantong wala silang kalaban-laban, nagtakbuhan ang mga ito. Dala ang katawan ni Raul at ng mga kasama. Ano ba yan? Yun na yun? Ang pakay nila, kunin ang katawan ng kanilang Panginoon upang kainin. Ito ang kapalit ng kontrata sa kanila na Raul. Wika ni Ligaw. Mabuti naman kung ganun. Para yung bakuran na lang namin yung problema ko. Ikaw, Ligaw, anong plano mo? Ngayong maayos na yung problema ng pamilya mo. Hindi ko din alam. Iisipin ko pa. Pero habang nagmumuni-muni, mananatili ako sa mundo nyo para tulungan kang mag-araro. Kung yan ang pasya mo, hindi kita pipigilan. Pero nag-aantay sa'yo ang tahanan mo. Kaya huwag kang mag-atubiling umuwi. Pwede ba akong sumama doon? Sa susunod mo na isipin ang bagay na yan. Ang dapat nating intindihin kung paanong ipapaliwanag sa lolo mo ang lahat ng ito. Wika ni Ligaw habang nakaturo sa malaking butas sa kanilang bakuran. Nasira din ang kural, maging ang maliit na bahagi ng tahanan. Naku, oo nga. Ang mabuti pa, simulan na natin yung pag-aayos. Tugon ni Pong. Matapos ang pangyayari, muling nagbalik sa dating gawi ang buhay ni Pong. Nagpatuloy sa pagsasaka ang binata sa tulong ni Ligaw. Maliban sa pisikal na tulong ng bawa, naging maswerte ang pamumuhay ni Pong. Nakapag-ipon nito ng sapat na pera upang palawakin ang kanyang taniman at kalaunan ay naging hasyenda. Sa kabila ng karangyaan, hindi nakalimot si Pong sa pinagmulan. Maraming kababaryo ang binigyan nito ng pagkakakitaan. Kalaunan, kinilala bilang isa sa pinakamayaman at pinakamabait na tao sa kanilang bayan. Naging inspirasyon sa marami ang kwento ni Pong, maging ang hiwagang bumalot sa pagkatao ng binata. Nanatili itong sekreto hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya at para tularan ng kanyang mga anak.
Ikwinento ni Pong sa mga ito ang nangyari at pinagmulan ng kanilang kayamanan. Sana naman wag yung kalimutan ang pinanggalingan natin. Hindi biro ang pinagmulan ng ating karangyaan, kaya wag nyo itong sayangin at wag kayong mag-atubiling tumulong. Dahil ang biyayang natatamasa natin ngayon mula sa mga nilalang na tumulong sa atin. Wika ni Pong sa kanyang mga anak. Ito ang pangaral na naipasa sa mga henerasyon hanggang sa kasalukuyan. At tungkol naman kay Ligaw, tuluyan na itong naligaw. De joke lang mga kabayan. Biro lang. Ito yung totoo. Hindi pa rin nawawala ang paggabay nito sa pamilya ni Pong. Sa kasalukuyan, nariyan pa rin ang rancho ni Pong. Ngunit ginawa na itong atraksyon ng mga turista. May ilang bahagi ng lugar na natiling pribado, alang-alang sa respeto kay Pong. Makikita pa rin sa lugar ang estatwa ng 2 malalaking sarangay bilang pag-alala sa naging kwento ng buhay ni Pong nang minsan siyang mag-alaga ng engkantong kalabaw.